Malaki po ang utang na loob ko sa amo ko. Dear Madam Native Filipina, hihingi po sana ako ng payo. Sana po ay mabasa nyo. May ka-LDR po ako ngayong Amerikano. Nakilala ko po siya sa dating app na Tag. Isa po siyang US military. Wala po akong masabi sa kanya dahil napakabait po niya. Dati po binlock ko na siya pero talagang seryoso siya. Nanligaw po talaga siya sa akin hanggang sa nahulog na po ang loob ko sa kanya. Pinakilala niya na po ako sa family niya. Single po pala ako madam, 32 years old na. Breadwinner sa family namin. 7 months na po kaming magka-LDR ni Afam. Madam, kahit hindi po ako manghingi ng pera, pero kapag sumahod siya, makikita ko na lang na yung account ko may laman na. Ang problema ko po madam, kasi nagtatrabaho ako ngayon bilang tagapag-alaga ng matanda. Mag-isa na lang po sa buhay ang matandang inaalagaan ko. Kasi wala naman pong pakialam sa kanya ang mga anak niya na nakatira sa Amerika at US citizen na. Madam, 75 years old na po pala siya at pensyon ng dati niyang asawang Amerikano ang inaasahan niya kasi byuda na siya. Ano po kaya ang gagawin ko madam? Kapag bumisita kasi ang afam ko, hindi ko naman po maiwan itong amo ko. Hindi na kasi siya nakakalakad madam, kaya hindi ko siya pwedeng iwanang mag-isa. Gusto pa naman ng jowa ko madam na mag-Boracay, Palawan, Siargao at Thailand kami. Hindi ko po alam madam kung ano ang gagawin ko kasi malaki po ang utang na loob ko sa amo ko. Kasi nung na-ospital ang mama ko madam, tumulong po siya para maoperahan at makasurvive ang mama ko. Hanggang dito na lang madam, from letter sender Cassie. Hello madam letter sender, napakabuti mong tao dahil marunong kang tumanaw ng utang na loob sa taong may malaking naitulong sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin nun madam letter sender na habang nabubuhay ang amo mo ay pagbabayaran mo ang tulong na naibahagi sa'yo. Kahit gaano pa kalaki ang naitulong niya, hindi mo pwedeng isakripisyo ang buhay mo para mabayaran lang ang utang na loob mo. Palubog na ang buhay niya sender, ikaw bata ka pa. I'm sure maiintindihan niya ang sitwasyon mo. At paniguradong magiging masaya pa yan dahil aangat ang buhay mo. Madam, at least before ka umalis, pansamantala lang naman diba? Hanapan mo muna ng mapagkakatiwalaang tao na papalit sa trabaho mo. Babalik ka pa naman sender. Samahan mo muna si Afam sa bakasyon niya. Magbanding kayo para mas makilala pa ang isa't isa. Huwag mong sayangin ang chance na maaaring makapagpabago ng buhay mo. Basta ayusin mo na lang muna ang pakikipag-usap sa amo mo. Kung may utang ka pa sa kanya, pwede naman ding bayaran mo. Ganun lang ang buhay madam. Kailangan nating i-priority ang sarili bago ang buhay ng ibang tao. Alalahanin mo sender na ikaw ay breadwinner. Kaya dapat mangarap ka. Dahil kung mag-i-stay ka sa ganyang sitwasyon mo bilang caregiver ng matandang amo mo, asahan mo darating ang panahon na hindi nasasapat yung sinasahod mo.